Nata 301. Ito ay sa pagitan natin at ang Shear family ay walang bahagi dito. Hindi nararapat na makialam ka. Nagdidilim ang ekspresyon ni Xander. Ang apat na pangunahing pamilya ay umiwas sa anumang mga salungatan sa mundo ng gangster. Ang apat na tigre ay kilala lahat sa kanilang mga walang awa. At si Xander ay may suporta sa Northern King. Habang nag-iingat siya sa impluensya ng Shear family, hindi siya natakot kay Harvey. At kung pipilitin kong makialam, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Mayabang na sagot ni Harvey. Bakit ikaw? Sige, kung ganoon. Mason at Richard, maswerte kayong dalawa ngayon. Hahayaan kita bilang paggalang kay Mr. Shear. Fair na, Zan. Alam ni Der na hindi niya matawid ang Shear family at nilunok niya ang kanyang pride, bago inutusan ang kanyang 2 tauhan na umatras. Gusto mong umalis? Pinayagan ba kitang gawin iyon? Mariing tanong ni Harvey. Ano pa ang gusto mo, Mr. Shear? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Xander ngunit hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang galit. Na-offend mo si Mr. Wolf ngayon lang. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Utos ni Harvey. Ikaw. Labas ka sa linya dito. Galit na galit si Xander. So paano kung ako nga? Tinitigan sila ni Harvey ng mapanghusga. Ang kanyang nakapangingibabaw na presensya ay nagbabadya kay Xander at sa kanyang mga tauhan. Ang rurok ng innate state. Nakanganga si Xander. Nakipag-cruise lang siya saglit kay Harvey kanina at wala siyang oras para siyasati ng totoong daloy ng enerhiya ni Harvey. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niyang si Harvey ay nasa tuktok ng innate state. Pagsamahin man si Xander kasama ang lahat ng kanyang mga kampan, hindi sila kalaban ng taong may lakas ng loob ni Harvey. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, o magdusa ka. Ngumuso si Harvey, nanginginig ang boses sa hangin. Nagpasakop si Xander at ang iba pa sa ilalim ng kanyang presensya at sunod-sunod na napaluhod. Mr. Wolf, pasensya na. Hindi namin sinasadyang masaktan ka. Please have mercy and spare us. Pakiusap ni Xander, feeling humiliated and helpless at the same time. Scram. Sabi ni Richard. Hindi niya alam ang deal ni Sullivan kay Xander at wala siyang balak na parusahan si Xander. Kung tutuusin, mayroon siyang mas makapangyarihang tao sa likuran niya at dahil hindi miyembro ng mundo ng gangster si Richard, hindi nararapat na siya ay masyadong makisali. Nakahinga naman ng maluwag si Xander at ang iba pang tumayo at umalis. Kuya, ang galing mo. Nagdulot ka ng pagmamalaki sa pangalan ni Shear. Nakangiting lumabas si Cynthia sa crowd at napagtanto ni Girl Richard na magkasama sina Cynthia at Harvey. Agad na nagkagulo ang mga tao sa hitsura ni Cynthia. Ang iba ay nakanganga sa kanyang magagandang katangian at nakakaakit na kurba. Alam na ng lahat sa nangyari kanina na ang lalaking nakialam ay si Harvey ng Shear family at dahil si Cynthia, napakaganda niya. Kaya iyon ang isa sa pinakamagandang babae sa Springfield City. Hindi man lang nabibigyang hustisya ng mga alingaw-ngaw ang kanyang kagandahan. Kabanata 302. Tsaka sino ba yang Richard na yan? Mukhang medyo close siya sa magkapatid na Shear. Miyembro din ba siya ng Shear family? Habang hinahangaan ng karamihan ang kagandahan ni Cynthia, lalo silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Richard at napagtanto nila na kahit na hindi siya member ng Shear family, tiyak na mahalaga siya. Ganoon din ang naramdaman ni Mason. Pumayag lang siya na maging subordinate ni Richard dahil lang sa pahalagahan niya ang malaking pabor na ginawa sa kanya ni Richard. Hindi niya akalain na hindi lamang si Richard ay isang Supreme Master, ngunit mayroon din siyang koneksyon sa isa sa 4 na pangunahing pamilya. Nadama ni Mason na parang siya ay nasa isang piraso ng kayamanan. Sa likod ni Richard, magiging napakadali para sa kanya na mabawi ang kanyang mga teritoryo mula kay Xander. Tuwang-tuwa si Mason, napangiti si Mason, at sa sukdulang kabaligtaran yun, napagmasdan ni Joseph ang sitwasyon na may madilim na tingin sa kanyang mukha.
Nagplano siyang humanap ng pagkakataong lapitan si Luisa ngunit natakot siya nang mapagtanto niyang galing si Richard sa isang malakas na backbrow. Naisip niya kung paano siya makitid na nakatakas sa hidwaan nila ni Richard at nag-aalala siyang susundan siya ni Richard, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong tumakbo kung kaya niya. Mr. Shear, Cynthia, bakit ka nandito? Curious na tanong ni Richard. Oh, eto na. Gusto ka nang kausapin ng lolo natin. Sinabi niya kay Cynthia na imbitahan ka sa bahay namin pero nag-aalala ako sa kaligtasan ni Cynthia, kaya sumama ako, paliwanag ni Harvey. Tumawag na si Cynthia kay Richard pero naisip ni Benedict na mas bagay na si Cynthia ang personal na sunduin si Richard. Nakikita ko, ungol ni Richard. Richard, alis na tayo. Gustong makipag-usap sa iyo ni Lolo tungkol sa mga alchemical na table task. Sumama ka sa amin. Ngumiti ng malumanay si Cynthia kay Richard. Pagkatapos niyang iligtas, lalo siyang humanga kay Richard mula noon. Oo naman. Sandali lang ako. Lumapit si Richard kay Luisa at sinabing, Luisa, may kailangan akong asikasuhin kaya mag-isa kang bumalik sa campus. Mason, magpadala ka ng ilang lalaki para protektahan sila, dagdag niya kay Mason. Oh, syempre. Tumango si Mason bilang paggalang. Sinundan ni Richard ang magkapatid na Shear sa kanilang sasakyan. What is up with this guy? Ungol ni Luisa habang pinagmamasdan ang paglalaho ng sasakyan sa malayo. Napailing na lang siya sa mga pangyayari kanina. Hindi niya maintindihan kung paano. Naging isang mabigat na martial artist ang sekretarya ng kanyang pinsan habang napakahalaga sa pamilyang Shear kung kaya't ipapadala nila ang magkapatid na Shear para sunduin siya ng personal. Ito ay malayo sa kanyang pag-unawa at nagsimula siyang mag-alinlangan sa pagkakaroon ng buhay mismo. Mason, tama ba? Narinig kong tinatawag mong Ludum, Richard na Supreme Master. Totoo ba yan? Lumingon siya kay Mason. Siyempre. Buong pagmamalaking pinalo ni Mason ang kanyang dibdib. Dahil sa pakikialam ni Harvey, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Richard na labanan si Xander, kaya hindi namalaya ni Mason na hindi kasing lakas ni Xander si Richard. Mabuti. Ang galing. Tuwang-tuwang bulalas ni Luisa habang kumikinang ang mga mata. Samantala, sa Shear Mansion. Kabanata 303. Sinundan ni Richard ang magkapatid na Shear sa buhay at nakita niya si Benedict na naghihintay. Sa oras na matagumpay na nagawa ni Richard ang mga alchemical na table task, nagkaroon kaagad ng ideya si Benefit na makipagtulungan sa kanya. Dahil nakahanda na ang lahat ng paghahanda, nagpasya siyang anyayahan si Richard para sa karagdagang talakayan. Pagkatapos magbatian ay umupo na silang lahat. Richard, tungkol sa aming pakikipagtulungan sa mga alchemical na table task, bumili ako ng isang pharmaceutical firm at plano kong mag-invest ng 130 milyon dito. Kakatawanin ni Cynthia ang Shear family sa pakikipagtulungan sa iyo. Ang kumpanyang ito ay tututuon sa pagbebenta ng lahat ng uri ng gamot at ipapaubaya namin sa iyo ang produksyon ng mga high-end na alchemical na table task. Benedict said. Ang Shear family ang nagpatakbo ng pinakamalaking supply chain para sa mga hilaw na materyales na kailangan para sa gamot sa lahat ng lungsod sa lugar ngunit hindi kailanman naglunsad ng tea. Panahon na ba para sumuko sa pamumuhunan sa China? CNA Money Mind. Tagapagmana ng linya ng mga produkto. Sanay si Richard sa medisina at alam niya ang lahat ng uri ng gamot na mapapatunayang kapaki-pakinabang sa pagbabago nito at pagpapalawak ng impluwensya ng Shear family. Bukod doon, ang mga alchemical na table task ay nakatutok sa isang limitadong merkado at kapag nagtatrabaho si Richard sa kanyang sarili, hindi siya makakapagbigay ng walang katapusang halaga ng supply. Kaya naman, nagpasya si Benedict na gumawa at magbenta ng ordinaryong gamot, habang ang mga alchemical na tabletang ginawa ni Richard ay maaaring gamitin para sa marketing upang mapataas ang katanyagan ng kumpanya. Kung mas mahusay na gumana ang mga alchemical na table task,
mas magiging sikat ang kumpanya at sa turn ay mapakinabangan ang kita ng operasyon. Magandang ideya iyon. Nagningning ang mga mata ni Richard nang humanga siya sa pagiging matalas ni Benedict. Si Richard ay may mga alaala ng hindi mabilang na matagal nang nawala na mga recipe para sa mga alchemical na tabletas at ipinarray sa kanyang mga kasanayan sa medisina, kahit na ang ordinaryong gamot ay maaaring maging mas epektibo kaysa sa iba. Talavera, ang Pergolese ay nasa pinababang presyo. Pergolese, hanapin sa ads. Ito ay isang nangungunang kalamangan na, kung gagamitin ng maayos, ay magbibigay daan sa kumpanya na umunlad. Para sa share ng kumpanya, 60% ang makukuha mo at 40% naman si Cynthia. Ayos lang ba? Ito sa iyo. Nakangiting tanong ni Benedict. 60%. Ang dami niyan. Nakanganga si Richard. Sinadya ni Benedict na mag-invest ng 130 milyon at nang walang ginagawa, nagbigay si Richard ng 60% ng bahagi, na katumbas ng pagmamay-ari ng halos 80 milyon. Ito ay napakalaking halaga ng pera na halos hindi siya manatiling binubuo. Hindi naman ganoon karami. You're bringing in a professional point of view at natural lang na makuha mo ang mayorya, ani Benedict. Sa pagkakaroon ng 60% ng bahagi ng kumpanya, ito ay nangangahulugan na si Richard ay may kapangyarihang patnubayan ang operasyon sa anumang direksyon na nakikita niyang angkop. Handa si Benedict na mag-alok sa kanya ng kapangyarihan dahil ang propesyonal na kadalubhasaan na hawak ni Richard ay mahalaga sa pagbuo ng kumpanya na. Pero, gustong tumanggi ni Richard, ngunit pinutol siya ni Benedict. Walang pero. Richard, dapat mong palampasin ang mga detalye at tanggapin mo na lang. Okay. Alam ni Richard na mabuti ang ibig sabihin ni Benedict at pumayag ito pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan. Bukod sa mga ipon niya sa kanyang bank account, alam ni Richard na wala siya at kung gusto niyang maging mas makapangyarihan, siya para mabayaran ang tiwala ni Benedict sa kanya, determinado siyang mag-focus sa paggawa ng mga alchemical pills para sa kumpanya ayon sa inaasahan ni Benedict. Elder Shear, mayroon akong kahilingan, bagaman kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang kalihim ng presidente ng Elegante Group. Mayroon si Miss Young. Kabanata 304. So, baka hindi pa ako makapag-focus lang sa pills. Nag-aalangan na sabi ni Richard. Ayaw niyang umalis sa Elegante Group dahil kay Iris. Kahit na gusto niyang magpatakbo ng isang negosyo sa kanyang Iris ay mas mahalaga pa rin sa kanya kaysa sa kanyang karera. Sariling. Nagulat lahat si Benedict at ang magkapatid na Shear nang marinig niya ang kahilingan ni Richard. Si Richard ay opisyal na pinuno ng pharmaceutical firm sa kanyang pag-aari ng 60% ng bahagi at sa halip na matuwa sa posisyon, mas pinili niyang magtrabaho bilang isang sekretarya. Ito ay isang kakaibang kahilingan, kung sasabihin, at alam ito ni Richard. Namula siya at idinagdag, "Don't worry, though. Mayroon akong ilang mga epektibong formula na maaari kong ibigay sa kumpanya para sa mass production. Sa abot ng mga alchemical pills na kailangan ng kumpanya, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya at hindi magiging sanhi ng anumang pagkaantala." Okay. Oo naman. Kung mayroon kang mga formula na iyon ang pinakamaganda. Tuwang-tuwa si Benedict. Dahil alam niya kung gaano kahusay si Richard. Alam niya na ang mga formula na ibinigay ni Richard ay karapat-dapat sa isang kapalaran. Gamit ang mga recipe, maaaring tumabi si Richard at payagan ang pabrika na magpatuloy sa produksyon. Dahil occupied ka, si Cynthia na ang bahala sa lahat ng tasks in regard to operation and management, then kailangan mo lang siguraduhin na magpapakita ka kapag kailangan mo. Nakangiting pagsang-ayon ni Benedict sa kahilingan ni Richard. Oo naman. Walang problema. Masayang tumanggo si Richard. Gayun din, ang bagong kumpanya ay mangangailangan ng isang pangalan. Any suggestions? Tanong ni Benedict. Dahil si Richard ang chairman ng kumpanya, ang kanyang opinyon ay higit na pinahahalagahan. Naisip ito ni Richard, ngunit hindi makabuo ng anumang angkop na pangalan.
Lolo, bakit hindi natin pangalanan itong Synth-Ion Group? Bulalas ni Cynthia. Grupo ni Synth-Ion. Parehong sina Harvey at Benedict ang nagtama sa kanya ng kakaibang tingin. Namula si Cynthia at mahinang sinabi, si Richard ang chairman at ako ang presidente. Hindi ba magandang ideya na kumuha ng mga liham mula sa ating mga pangalan? Yeah, it sounds nice, sang-ayon ni Richard. Hindi masyadong nagbabasa sa mga linya. Oo naman. Synth-Ion Group, ito ay, kung gayon. Pinagmasdan ng mabuti ni Benedict ang mukha ng kanyang apo. Si Cynthia ay palaging kusang loob at kahit na ang pangalan ay angkop, kasama ang pangalan ng ibang tao sa isang kumpanya na kanyang sinasampalataya. Richard, ang kumpanya ay tatakbo na sa loob ng ilang araw. Inaasahan kong makagawa ka ng ilang epektibo at kakaiba. Alchemical pills na. Kung ang kumpanya ay magtagumpay sa ilang sandali matapos ang paglansad, ang hinaharap ay magagarantiyahan. Epektibo at kakaibang alchemical pills, ha? Nag-alinlangan si Richard. I can make beauty pills, life-prolonging pills, nurturing pills, styptic pills, and circulation pills. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag sa mga epekto ng mga pills na binanggit niya. Kabanata 305. Ang pag-inom ng mga beauty pill ay magpapabagal sa pagtanda. Ang mga gamot na nagpapahaba ng buhay at nagpapalusog na mga tabletas ay magpapahusay sa immune system ng isang tao at magpapahaba ng habang buhay. Ang mga styptic na tabletas ay mahusay na gagana para sa mga panlabas na pinsala habang ang mga circulation pill ay magiging epektibo sa mga panloob na pinsala. Sapat na ba ang mga ito? Richard. Marami pa siyang recipe sa kanyang isipan, ngunit dahil masyadong mababa ang kanyang power level ay nakakagawa lang siya ng ilan sa mga mas simpleng table tasks at hindi pa siya kayang gumawa ng mga table tasks na mas mataas pa. Ang mga ito ay medyo mahusay, ngunit hindi sapat upang makuha ang mga mata ng publiko. Benedict Skull. Alam niya kung gaano katalentado si Richard, at natitiyak niya na ang mga tabletang iminungkahi niya ay gagana ng 100 beses na mas mahusay kaysa sa iba pang mga suplemento na may malaking demand sa merkado. Gayunpaman, ang mga tabletang iminungkahi ni Richard ay may mas matagal na epekto at maaaring hindi kapakipakinabang upang bigyang pansin ang pangalan ng kumpanya. Isang ideya ang nangyari kay Richard. Marami na akong nakilalang martial artists kamakailan at makakagawa ako ng energy nurturing pill. Iba ang gawa nito. At maaaring makatawag ng atensyon ng mga martial artist. Ano iyon? Nataranta ang magkapatid na Sheer. Maaari itong gamitin upang mapangalagaan ang tunay na enerhiya ng isang martial artist at mapabilis ang proseso ng pag-level up ng kanilang kapangyarihan. Paliwanag ni Richard. Hindi lamang siya makakagawa ng energy nurturing pill, ngunit may kakayahan din siyang gumawa ng spirit nurturing pills, na maaari ring mapabilis ang pag-unlad ng pagsasanay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Ang nauna ay mapapatunayang kapakipakinabang sa mga martial artist at ang huli ay magiging mas epektibo sa sage art practitioner. Dahil ang mga sage art practitioner ay nawala, nadama ni Richard na ang spirit nurturing pills ay walang silbi kundi ang kanyang sarili. Ano? Mukhang himala. Parehong natigilan sina Cynthia at Harvey, at maging si Benedict ay tumayo sa tuwa. Magagawa lamang ng mga martial artist na itaas ang kanilang mga antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusumikap at dahil doon, marami ang sumuko bago sila nagtagumpay. Gamit ang energy nurturing pill upang tumulong sa prosesong iyon, walang sino man ang makapaghuhula kung gaano katanggap-tanggap ang produkto. Street martial artists. Dahil ang lahat ng miyembro ng Sheer ay mga martial artist, ang energy nurturing pill ay magiging isang kayamanan sa kanila. Tama iyan. Ngunit kung mas mataas ang iyong antas, hindi gaanong epektibo ang tableta. Kung ang isa ay umabot sa tuktok ng Supreme Master, ang tableta ay halos walang kahulugan. Nag-aalangan na patuloy ni Richard. Makakagawa lang siya ng lower rank energy nurturing pill at kapag
Nag-level up na siya, mapapabuti niya ang bisa ng mga pills para maging mabisa ito sa mga martial artist na umabot sa. Haha! Wala masyadong supreme master sa Springfield City, kaya hindi ito makakaapekto sa anuman. Huwag kang mag-alala. Tuwang-tuwa si Benedict B. Marami sa mga makapangyarihang pamilya ang nagsanay ng mga martial artist, na marami sa kanila ay mga mahuhusay na miyembro ng mga pamilya, at ang isang bagay na sagana sa mga pamilyang ito ay pera. Kung nagtagumpay si Richard sa paggawa ng energy nurturing pills, Cynthia. Richard, anong mga sangkap ang kailangan mo at maaari ba itong gawin ng maramihan? Excited na tanong ni Cynthia. Maaari. Ngunit ang energy nurturing pill ay nangangailangan ng maraming bihirang, mamahaling sangkap, kabilang ang ligaw na panex o balahibo ng mga ugat ng bulaklak na lumago ng higit sa 100 taon. Kung mas matanda na sila, mas mabuti. Kung makakahanap ka ng mga pills na makakatulong sa mga martial artist na malampasan ang bottleneck ng kanilang pagsasanay. Kabanata 306. Lagpasan ang bottleneck ng training nila. Mr. Wolf, sinasabi mo bang maaari kong lampasan ang tuktok ng innate state? At umakyat sa kaharian ng isang Supreme Master. Naningkit ang mga mata ni Harvey. May mga malalaking agwat sa pagitan ng bawat antas at hindi lamang aabutin ng maraming taon ng pagsusumikap upang malampasan ang mga puwang na iyon, ang isa ay mangangailangan ng napakalaking talento at swerte upang magtagumpay. Huminto si Harvey sa tuktok ng innate state sa loob ng mahigit 2 taon at pangarap niyang maabot ang kaharian ng isang Supreme Master. Dahil ang mga nagtagumpay lamang ang tatawaging tunay na makapangyarihan. Ang mga table toss ay mabisa para sa sinumang hindi pa nakarating sa rurok ng kaharian ng isang Supreme Master. Tumango si Richard. Ang galing. Natuwa si Harvey, ngunit pagkatapos ay lumubog pabalik sa kanyang upuan nang maalala niyang mga ngailangan ito ng ligaw na panex o tumakas. Bulaklak na mga ugat na lumago ng mahigit 500 taon. Ang pinakamainam na sangkap sa Shear family ay isang panex na lumago sa loob ng 360 taon, at ginamit na ito sa pagpapagamot sa lola ni Harvey. Ang ligaw na panex o fleece na mga ugat ng bulaklak na lumago sa loob ng mahigit 500 taon ay napakabihirang mahanap ng isa. Gayunpaman, umaasa siya dahil maaaring matagpuan niya ang mga sangkap na iyon sa isang punto ng kanyang buhay. Richard, maaaring wala tayong ligaw na panex o mga ugat ng bulaklak ng balahibo na tumubo ng mahigit 500 taon, ngunit marami akong lumaki sa loob ng mahigit 100 taon. Ipaalam mo sa akin kung ano talaga ang kailangan mo at may maghahanda ako sa kanila, nakangiting sabi ni Benedict. Oo naman. Isusulat ko sila sa isang papel at kapag handa ka na ng mga sangkap, maaari na akong magsimula anumang oras. Nagdala si Cynthia ng panulat at papel para sulatan ni Richard at inabot ni Richard kay Benedict ang listahan ng mga sangkap. Dahil maraming kinakailangang paghahanda, napagkasunduan nilang simulan ang produksyon kinabukasan. Dahil gabi na, inimbitahan ni Benedict si Richard na manatili para sa hapunan at tumayo si Richard para umalis pagkatapos ng hapunan. Cynthia, tingnan mo si Richard sa aking lugar, sabi ni Benedict. Tumango si Cynthia bilang tugon at inakay si Richard palabas. Habang nasa daan, hindi na napigilan ni Cynthia ang kanyang curiosity at nagtanong, Richard, may gusto akong itanong sa iyo. Bakit mo ako pinipilit na magtrabaho bilang sekretarya ng Pangulo sa Elegante Group? I explained earlier na tinulungan ako ni Miss Young noon. I don't want to leave so soon. Because that would be ungrateful of me. Naguguluhan si Richard kung bakit may pakialam si Cynthia. Sa tingin ko, palusot mo lang iyon. Ang presidente ng Elegante Group ay si Iris Long, isa sa pinakamagandang babae sa buong Springfield City. Ayaw mo namang umalis kasi may gusto ka sa kanya, di ba? Matiim na tinitigan ni Cynthia si Richard. Exposed, nakaramdam ng awkward si Richard at hindi alam ang isasagot. Richard, gusto mo ba si Iris? Tanong ni Cynthia. Pwede ba nating ibahin ang usapan?
He chuckled sheepishly, wondering how this is any of Cynthia's business for her to put on such confronting tone. Sige, kung ganoon. Sinong mas maganda, ako o si Iris? Kinaikit ni Cynthia ang mga mata at nakangiting nagtanong. Si Iris ang pinakamaganda sa apat na pinakamagandang babae sa Springfield City at si Cynthia ay palaging bahagyang nadidismaya na siya ay nireranggo sa ibaba ni Iris. Nang natauhan siya. Kabanata 307. Napanganga si Richard sa tila bitag na tanong at sinabing, pareho kayong maganda, sa magkaibang paraan. Wow, hindi mo man lang sinusubukan. Hindi ka talaga nakakapaniwala. Nilibot ni Cynthia ang mga mata sa kanya, ngunit tila kontento na sa kanyang mga sagot. Saktong dumating sila sa gate ng mansion at kinawayan niya ang isa sa mga guard. Captain, hindi si Richard ang nagmaneho dito kaya pakiusap. Napabolaykan mo siya. Pumayag naman ang gwardya at pinauwi si Richard. Sa mansyon sa Dragon Bay Villas, nakauwi si Richard. Umuwi si Luisa mula sa paaralan at katatapos lang ng hapunan kasama si Iris. Richard, hiniling ko sa iyo na manatili kay Luisa ngayon, kaya bakit ka pumunta sa ibang lugar? Nagpout si Iris. May dumating kaya kailangan ko nang umalis. Ngumiti siya ng nakakaloko at bahagyang nataranta. Kung titignan sa mukha ni Iris, parang hindi binanggit ni Luisa ang nangyari kanina. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang nanahimik na lamang si Luisa tungkol dito upang maiwasang ma-lecture ni Iris, dahil siya ang nagpumilit na mag-bar nang hindi naman ito para sa mga babaeng kasing edad niya. Natuwa si Richard dito dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag ng kahit ano kay Iris. Late ka na umuwi. Kumain ka na ba? Maaari kong ipaluto si Tita Sophie para sa iyo na magpapas siya. Nahuwag sisihin si Richard sa mga maliliit na bagay. Maalalang sabi ni Iris. Kumain na ako, kaya maliligo na lang ako at magpapahinga. Naantig si Richard sa mapagmalasakit na mga salita ni Iris, at naglaan ng oras na sumulyap kay Luisa. Upang babalaan siya sa paglalakad sa shower habang siya ay nasa loob. Agad na napagtanto ni Luisa kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng kanyang mukha at namula, bago nanlilisik na punyal sa kanya. Nang walang salita. Pagkatapos maligo, bumalik si Richard sa kanyang silid para magpahinga nang may kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok si Luisa na may masamang tingin. Luisa, gabi na. Bakit nandito ka imbes na sa kwarto mo? Nagulat siya. Bastos, may gusto akong itanong sayo. Nagpatuloy siya sa pag-upo sa tabi ng kama. Nakasuot siya ng isang pares ng carton patterned na tsinelas at isang pares ng transparent na medyas na hanggang tuhod. Ibinagsak niya ang kanyang mga paa pabalik-balik, na nagbigay sa kanya ng nakakaakit na. Kahit Richard, na ipinagmamalaki ang sarili sa pagpipigil sa sarili, ay naakit. Maaari itong maghintay hanggang bukas. Gabi na at hindi nararapat na tayong dalawa lang ang mag-isa sa isang kwarto, hindi komportable na sabi niya, not wanting. You are acting strange. Walang namamagitan sa amin, kaya bakit ito ay hindi nararapat? Tsaka, 18 pa lang ako. At, sinasabi mo ba na ganyan ang tingin mo sa akin? Namutla siya at nahihiyang pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Si Richard ay malapit nang makagat ang kanyang dila mula sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Dahil alam niyang nag-aarte lang si Luisa, naiinip niyang sinabi, nag-o-overthink ka. Wala akong iniisip. Sayo at ayaw ko lang na magkamali si Iris. Kabanata 308. Wala kang kasama sa pinsan ko, kaya bakit ka nag-aalala na baka hindi niya maintindihan? Gaya ng inaasahan ko, kasama ka sa pinsan ko. Matiim na tinitigan ni Luisa si Richard. Ikaw? Anong pinagsasabi mo? Wala akong gusto kay Iris. Napaiwas ng tingin si Richard. Matigas ang ulo. Mayroon kang kapangyarihan at lakas, ngunit handa kang maging sekretarya ni Iris at ipilit na manatili dito sa kanyang lugar. Bakit mo pa gagawin iyon kung hindi ka interesado sa kanya? Ngumisi si Luisa.
Walang imek, napagtanto ni Richard na hinding-hindi siya mananalo sa pakikipagtalo laban kay Luisa. Bastos, sabihin mo lang ang totoo. May gusto ka ba sa pinsan ko o hindi? Napakunot ang mga labi ni Luisa sa isang nakakalokong ngiti habang patuloy na tinutokso siya. Ay! Nagsimulang sumakit ang pananakit ni Richard. Hindi niya akalain na 2 beses siyang tatanungin ng parehong tanong ni Cynthia isang oras na ang nakakaraan, ngunit muling hinarap ni Luisa. Ganyan ba kakulit ang lahat ng babae? Napaisip siya. Alam ko na ang sagot, anyway. Pinsan ko ang pinakamagandang babae sa Springfield City, kaya kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Kung hindi ka gusto, malamang na hindi ka lalaki. Sabi ni Luisa. Hindi bagay sa iyo ang alinmang paraan. Frustration niyang sabi. Of course, it's my business. Matutulungan kitang makuha siya. Natigilan si Luisa. Hindi ako pupunta tiha. Anong sinabi mo? Sasabihan na sana ni Richard si Luisa, bago nakanganga sa hindi makapaniwala. Sabi ko nga kaya kitang tulungan makuha siya. Pinsan ko siya at lagi kaming close. Maaari kitang purihin ng mas madalas sa harap niya. At bigyan ka ng mga pagkakataong makasama siya. Sa ganoong paraan, mas madali para sa iyo na gawin siyang iyo, hindi ba? Sabi ni Luisa habang ibinenta ang kanyang pinsan ng walang pag-aalinlangan. Seryoso? Ginugulo mo ba ako? Napanganga si Richard at natulala sa kanyang sinabi. Seryoso ako, pero may kondisyon ako. Ngumiti ng nakakaloko si Luisa. At ano yan? Napagtanto kaagad ni Richard na may plano si Luisa. Ikaw ay isang Supreme Master, tama ba? Gusto kong matuto ng martial arts mula sa iyo. Excited na sabi niya. Nagningning ang mga mata niya nang maalala ang kapangyarihang ipinakita ni Richard kanina sa bar. Sining sa pagtatanggol. Laking gulat ni Richard, hindi niya inaasahan na ganoon ka-simple ang kahilingan niya. Oo. Isa kang Supreme Master sa murang edad, kaya naiisip ko lang na makapangyarihan ka. Kung papayag ka na turuan ako, I'll help. Alam niya na karamihan sa martial arts ay mahusay na itinatago ng mga sikreto. At kapag mas malakas ang mga ito, mas nagiging bihira ang mga ito. Dahil hindi siya kamag-anak ni Richard sa anumang paraan, hindi ito magiging madali para sa kanya. Kabanata 309. Natural na kilala niya ang kanyang pinsan para malaman niya na kung payag si Iris na patuloyin siya ng isang lalaki sa loob ng mahabang panahon, malamang na may nararamdaman din si Iris para kay Richard. Dahil interesado ang dalawa sa isa't isa, hindi nag-isip si Luisa na hilahin ang mga string para magkatugma sila at makakuha ng pagkakataong matutunan ang paraan ng martial arts bilang kapalit. Hindi ako. Itatanggi na sana ni Richard ang kanyang pag-aakalang isa siyang Supreme Master ngunit hindi nagtagal ay natanto ni Luisa na hindi. Siya tutulungan ni Luisa sa paghabol kay Iris kung malalaman niya ang katotohanan. Ahem. Tama iyan. Isa akong martial artist sa kaharian ng isang Supreme Master. Maangas na sabi niya na naakit sa proposal ni Luisa. Sa tulong nito, magagawa niyang ituloy si Iris at ang pakikipag-date kay Iris ang pinakamalalim niyang hangarin sa ngayon. Gayunpaman, dahil hindi siya isang aktwal na martial artist, magiging mahirap para sa kanya na turuan si Luisa ng mga paraan ng martial arts. So, oo ba yun? Hinimok niya, nag-aalala na baka magdesisyon si Richard. Luisa, ayon sa pagkakaintindi ko, maraming pamilya dito sa Springfield City ay binubuo ng mga angkan ng mga martial artist. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya, ang Young family ay dapat magkaroon din ng kanilang mga paraan ng martial arts. Bilang miyembro ng pamilyang iyon, bakit kailangan mong kumita? Sa pamamagitan ko. Natarante si Richard. Nakatagpo siya ng maraming martial artist kamakailan at alam niya na karamihan sa mga pamilya ay nag-iingat ng mga martial artist sa kanilang sambahayan, at ang Young family ay dapat na walang exception. Maging ang mga bodyguard na nagpoprotekta kay Iris sa dilim ay pawang mga bihasang martial artist, at naguguluhan ito sa kanya kung paano maaaring
Maging ganap na hindi sanay sina Iris at Luisa. Ang angka ng Young family ay tinatawag na Flaming Son methods at ito ay matututuhan lamang ng mga lalaki. At saka, ang apelyido ko ay Green, hindi Young. Hinding-hindi hahayaan ng Young na tumulo ang kanilang mana sa sinumang hindi miyembro ng kanilang pamilya. Siya P. Outed. Ang ama ni Luisa ay isang opisyal ng gobyerno at dahil hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, hindi sila nagmana ng anumang paraan ng martial arts. Hindi lamang siya naging kwalipikado para sa pag-aaral ng mga pamamaraan ng mga Young, hindi rin ito angkop para sa kanya dahil siya ay isang babae. Natural, dahil sa impluwensya ng Green family at Young family. Madali niyang matutunan ang martial arts ng mga mas mababang ranggo. Gayunpaman, ang mga pamamaraang iyon ay kadalasang nangangailangan ng mataas na konsentrasyon at pagsusumikap. Ang mga resulta ay bihirang kapaki-pakinabang din, dahil karamihan sa mga taong natuto ng mas mababang ranggo ng martial arts ay nabigo na maabot ang innate state. Para sa isang taong kasing yabang ni Luisa, tumanggi siyang tumira sa mas mura. Nakita ko, sabi ni Richard. Naunawaan niya ang pangangailangan para sa isang pamilya na panatilihin ang mana nito sa kanilang sarili, tulad ng kung paano hindi niya tuturuan ang sinuman ng kanyang paraan ng sining maliban sa kanyang asawa at mga anak. Kahit na gusto niyang magturo sa iba, palaging may limitasyon kung gaano niya ibinunyag. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay kailangang pangalagaan ang sarili muna at pangunahin. Sige, naitanong mo na ang iyong mga tanong. Tinuturuan mo ba ako o hindi? Udyok ni Luisa. Sa isip niya, kailangang maging kasing lakas ni Richard ang mga taong nakabisado ang Flaming Son method sa Young family para ma-react niya. Ang pagkakataong tulad nito, at tumanggi siyang palampasin ito. Sige. Sumasang-ayon ako sa iyong panukala. Tumango si Richard. Ang mga ninuno ng mga lobo ay nagpasa ng higit pa sa mga lihim na pamamaraan ng sage art at mga medikal na recipe, kundi pati na rin ang mga lihim na pamamaraan na normal lamang. Para sa isa na ipalagay na ang mga lihim na pamamaraan na iyon ay dapat magkaroon ng pambihirang kaalaman. Kabanata 310. Kailangan lang niyang pumili ng paraan na angkop para sa mga babae at turuan si Luisa ng paraan nito. Ang tanging alalahanin niya ay bilang isang matalinong artista, baka mahirapan niyang ituro kay Luisa ang mga paraan ng martial arts. Ay! Malas, ikaw ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa, yamakap si Luisa sa kanyang mga bisig na parang batang binigyan ng candy. Ikaw! Napanganga si Richard nang maramdaman ang lambot ng dibdib nito na damaykit sa braso niya. Si Luisa ay kusang loob at maaaring nakakapagod. Nahawakan siya paminsan-minsan, ngunit sa mga pambihirang sandali na kumilos siya bilang isang matamis at inosenteng babae, sapat na ang mga ito upang matuno ang init. Parts ng hindi mabilang na mga lalaki. Nagbabago siya ng mood tulad ng pagpapalit ng damit. Naisip niya, sige, turuan mo ako ngayon. Pinigilan niya ang excitement na kumukulo sa loob niya at hinimok. Maghintay lang. Hayaan mo akong mag-isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinanap ang mga lihim na pamamaraan sa kanyang isipan. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto na ikinagulat ni Richard at Luisa. Richard, ako ito. Tulog ka na ba? Boses ni Iris ang nanggaling sa tapat ng pinto. Hindi pa. Iris, anong kailangan mo sa akin ngayong gabi na? Dahil sa gulat ay pinatahan kaagad ni Richard si Luisa. Pumunta ako sa kwarto ni Luisa pero wala siya. Kasama mo ba siya? Tanong ni Iris. Hindi. Namutla si Richard. Nag-aalala siya na makita sila ni Iris na mag-isa sa kanyang silid at hindi magkaintindihan, at ang kanyang pag-aalala ay nabaling. Sa realidad. Hindi. Imposible yan. May narinig akong ingay na nagmumula sa kwarto mo. Saan pa kaya siya kung hindi sa kwarto mo? Naghihinalang tanong ni Iris. Pagbaba niya ng hagdan para hanapin si Luisa, may narinig siyang ingay mula sa loob ng kwarto ni Richard at lumapit siya. Gayunpaman. Dahil soundproof ang lahat ng kwarto, hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kanyang naririnig.
Dahil hindi nakalock ang pinto, anumang oras ay maaaring pumasok si Iris at nagpanik si Richard. Luisa, magtago ka na lang. Bakit ako magtatago? Pinanlakihan siya ng mata ni Luisa. Ano sa tingin mo? Dito ka sa kwarto ko ngayong gabi na. Paano kung isipin ni Iris na sinusubukan kitang ituloy o ano? Ne. Nadurog ang puso ni Luisa, medyo na-guilty sa ginawa niyang bargaining chip sa pinsan. Kung nakita sila ni Iris, hindi niya malalaman H. Naubusan ng pasensya, pinahit ni Iris ang doorknob, na ikinagulat ni Richard at Luisa sa limot. Hindi nagkakaroon ng pagkakataong mag-isip. Tinakpan ni Louie. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Hindi nabigyan ng pagkakataong mag-isip ng kung ano-ano pa, mabilis na kumilos si Richard at pumunta sa ilalim ng Luisa na hindi inaasahan na gagapang din siya sa kama at nagulat siya, na umaasang masisipa niya siya. Kaagad mula sa kama.